Mawawala talaga ang problema kapag makahuli ka ng mga isda. Iba talaga ang mararamdaman mo kapag nangangawil ka at makakahuli ka ng mga isdang katulad nito. Kahit sa kunting oras lang, matatanggal ang stress at problema mo na dinadala. Lalo na kapag ganito karami ang kumagat sa kawil mo. Kaya tara, samahan nyo kami magpalaot at para matanggal yung aming stress at problema na aming dinadala. Dahil napakakalmada ng dagat, ito pala yung aking mga kasama. Syempre, ang founder namin, si Hepe, Dave Amigo TV, Swan Fishing TV at syempre ako. Minsan lang mangyari ito kaya susulitin talaga namin ang araw na ito. Kaya iba talaga ang mararamdaman mo kapag malapit ka na sa spot na pinapangawilan mo. May halong kaba at excitement kapag malapit ka na sa spot na pinupunduhan mo. Katulad nito, malapit na kami at aarya na ako ng pundo para makapangawil na kami. At syempre, kailangan makakahuli para matanggal ang stress kahit papano. At dito, nag-assemble muna ako ng aking pangpangawil na aking gagamitin. Bali, padlas ulatak pala kung tawagin dito sa amin itong ginagawa ko, yung panghuli namin ng grouper o kahit anong isda basta mayroon tayong mahuhuli at may pang-uwi tayo sa pamilya para may pang-ulam tayo pagdating ng bahay. At nang nabuo ko na nga ito ay syempre nagsisimula na tayo mga ngawil. Bali nag-tutorial pa nga ako kung paano ko to gagawin. Atin anuhin, ibuga-buga po natin. Tapos ilalagay po natin siya dito sa bato. Tatalian lang po natin siya ng ganito. Ayan po. Tingnan nyo mabuti. Baka hindi nyo pa to alam. Ayan, ganito lang po. Lagyan natin buga-buga tapos tatalian na po natin. Bali dalawang di pa lang po yung aking luway dito, yung nylon na aking ginamit. Tapos ilalak na po natin siya sa 2, 3 goods na. Pwede na rin area. Kaya ngayon, manghuli tayo ng suno ngayon. Una-una na karya. Tumungkad na. Bali di pa lang natin siya ng 2 di pa para matanggal yung bato na nilagay natin siya doon. 1, 2 tapos yan na. Babantayan natin siya. Bantayan mo kaya baka may magkain. At ayun, may kumagat nga sa kawil ko at hindi ko nahuli. Sayang, may pangulam na sana kami. Unang huli ko na sana, napakasayang kumagat sa kawil ko. Siguro baka maliit yun. Tapos nag-aabang-abang ako, baka bumalik yung kain. Kaso wala na talaga siya, hindi na siya bumalik. Walang kumakain. Baka mamaya-maya pa. At the moment of truth, meron na rin tayong nahuling isda na aking hinihila. Ayan o, tingnan nyo kung ano na lang isda na makahuli ko. Isang isdang ulpot kung tawagin sa amin. Bali grouper, good size na meron na kaming pang sabaw ngayong araw. Kaya iba talagang nararamdaman ko kapag makakahuli ako ng isda katulad nito. Kaya baka gusto nyong subukan mga whale, matatanggal talaga ang mga problema at stress nyo na dinadala. Ayan, bali nag-tutorial pala si Dave Amigo TV kung paano gawin itong aming ginagawa. Padlas ang tawag namin dito o kaya latak sa iba. So pag nakapain na tayo ng galunggong, ito yung bato. Pero malalim naman yung kawan, no? Ilang patong ng Yan, kawan. tapos hawakan natin ng ganyan. Tapos hawakan natin dito. Yan, tapos ikot. Yan, ikot natin ng ganyan. Tapos lagay tayo ng buga-buga. Dito mga buga-buga mga amigo. Ano to siya? Yung galunggong din. Pinadtad na galunggong. Tapos ikot natin. Yan. Ikot natin siya ng ganyan para hindi para magsama sa ilalim yung buga-buga. Tapos pagdating po dito, pag nandito na sa pamato, sa tingga, mag-lock tayo dito ng lock natin. Yung lagay tayo ng lock dito. Yung pag hinila natin, matatanggal na yung yung lock, yung bato. So ganyan, kapag nakalock na tayo ng ganito, ayan, di ba nakalock na siya, ganyan. Kapag hinila natin ito mamaya, so matatanggal ang lock, tapos matatanggalin ang bato. Ayan, area tayo. Dahil sa area ni Dave Amigo TV, meron na siyang nakuha. Ayan o, hinihila niya. Ito lang. Hindi malaki-laki ng tuloy. Okay yan ha. Unat ang nylon oh. Malit na yung kawil. Naglutang na. Naglutang na. Putang ina, grabe ang laki. Nakuha sa kumi. Ayan oh. Kalaking kumi. Grabe, sarap yan sa bawan. Isdang kimi pala ang nahuli niya. Ito pala yung mga isda na dumidikit sa malalaking isda katulad ng mga pating, butanding. Ayan po na isda po yun. At syempre, may nahuli rin siyang ibang klaseng isda. Ito, tingnan nyo kung anong nahuli niya. Oy! Laki laplap.
At dito may hinihila na rin si Hepe na kanyang mahuhuli. Grabing tuwa at saya na nararamdaman niya. Dahil iba talaga kapag nangangawil ka. Lunok. At pagkahuli nga namin nun ay sinabawan na namin para makakain na kami. Masarap po itong isda na to dahil sariwang sariwa talaga. Sarap ng ulam oh. Sariwang sariwa. Malamig ang kanin kasi nakayelo. Baka mapanis. Parang ma-fishball pa yung binigay ni Paribuboy na. Bali marami na rin pala kaming nahuli ito. Maliliit lang pero sigurado na may pang ulam talaga pag uwi ng bahay. At dito mayroon namang kumagat na isda. Ayan oh, medyo maliit lang pero okay na yan basta marami. Sold na talaga ang pang ulam. Huli agad. Uy. Papunta na tayo sa pundo ah. Baka pundo na yung mahuli natin dyan. Kailan di baka pundo na yan. Alalahanin mo doy, wala ang kawil. Uy. Grabe, unlimited. At pagkatapos nun, umuwi na rin kami dahil hapon na rin. Bali, ito pala yung mga nahuli namin, no? Tingnan nyo kung gaano yan karami. Maliliit lang, pero naman, grabe. Sobrang dami. Bali, 8 kilo siguro, 10 kilo ito. Sold na talaga yung pang-ulam nito. Malilibre na ang pang-paksiw, pang-tula, pang-kilaw, pang-ihaw kapag ganito karami ang huli mo. Libre kaming ulam. Libreng-libre lang dito sa Palawan. Kaya, oh, 10 kilo, huli namin. Grabe, jackpot masyado. Libre na ang pang-ulam mo. Paldo. May pang-binta pa.